Ibababa sa 1 oras na physical activity kada araw ang inirekomenda ng Department of Health para sa kabataang edad 13 hanggang 17. Ayon sa isang pediatrician, may inirekomendang pag-eehersisyo para sa mga bata depende sa edad. Sa si Jamie Santos. Bonding ng mag-amang sina Robert at Janjan ng pagbabike, pagtakbo at paglalakad. Kwento ni Robert, madalas din silang sumali sa mga fun run. Naglalaro rin ng soccer o football si Janjan. Pinakita ko na sa kanya na, yun nga, na mas okay ang mayroong physical activity kaysa sa wala. Sobrang bonding. Tapos, bilang sa magulang, stress reliever din yun eh. Hindi naman ipinagbabawal ni Robert at kanyang asawa ang paggamit ng gadgets ng kanilang anak. Pero ayon kay Robert, may limitasyon ito at lagi nilang ginagabayan si Janjan. Anong mas gusto mo, mag-gadget or mag-bike? Mag-bike po. Bakit? Dahil mas nakakasaya. Ang Department of Health, inirekomenda ang hindi bababa sa 1 oras ng offline physical activity kada araw para sa mga edad 13 hanggang 17. Batay sa 2024 World Health Organization Survey, 89.6% ng mga Pilipinong estudyanteng edad 13 hanggang 17 ang hindi nakakaabot sa inirekomendang physical activity kada araw. Ayon sa isang pediatrician, nakatutulong ang regular physical activity sa tamang paglaki ng mga buto, kalamnan at kasukasuan ng mga bata. Napapabuti rin ito ang puso at baga at nakatutulong sa concentration, memory at academic performance. Possible consequences po if sedentary yung lifestyle kung tawagin po, no? So increased po yung risk nila to develop overweightness and obesity, poor cardiovascular fitness po. Also, yung risk po sa mga long-time complications such as diabetes, hypertension, mas magiging at risk po yung mga kids natin na walang daily activities. Dagdag pa ng pediatrician, iba-iba ang inirekomendang physical activity para sa mga bata depende sa edad. Para sa mga sanggol, mahalaga ang supervised floor play at tummy time. Sa toddlers naman po, no, at least 180 minutes of physical activity spread throughout the day po. No, so babantayan natin sila while they walk, run, encourage natin yung mga dancing, active play, no, playing with balls, ganyan po. And then sa mga preschool children naman po, syempre mas mobile na sila, yung mga malilikat na mga bata po natin. At least 60 minutes po na daily activity, sana. 180 minutes of daily physical activity po. And then, encourage natin sila to play like running, mga taya-tayaan po nila, mga laro natin nung childhood po, no? Playground play, mga bicycle, swimming, dancing. Para naman sa mga batang 5 hanggang 17 taong gulang, Ang recommended is at least 60 minutes of daily moderate to vigorous intensity physical activity po. So, ang mostly aerobic activities, at least 3 days per week po. So, yan po, dyan papasok yung, ganoon pa rin, running, sports, brisk walking, mga jump roping po. ako si Jamie Santos ang inyong saksi. Nangako ang may-ari ng tumagilid na truck sa Tuy, Batangas na sasagutin nila ang gastos sa pagpapagamot ng driver ng AUV na natabunan ng lupang karga ng truck. Ayon sa hepe ng Tuy Police, nasa ospital pa rin ang driver ng AUV na 3 oras na truck pero stable na raw ang kondisyon. Sasagutin din daw na may-ari ng truck ang halaga ng pinsala sa sasakyan. Ayon sa pulisya, masyadong mabilis ang takbo ng driver ng truck kaya hindi nito kinayang pumreno at umiwas sa AUV. Inulan na naman ang ilang lugar sa Metro Manila ngayong araw. Matapos pasukin ng baha kahapon, binaha uli ngayong araw ang isang paaralan sa Mandaue City sa Cebu. Saksi si Von Aquino. Sinalubong ng paghampas ng mataas na baha ang bus na ito sa isang kalsada sa Mandaue, Cebu. Umabot ang tubig hanggang loob ng bus. Jacob! Sa taas ng pagbaha sa Barangay Gizo, kinailangang ilikas ang mga estudyante mula sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School. Tulong-tulong ang mga rescuer ng lungsod at mga taga-barangay sa pagsagip sa mga bata. 1:55, alas 2,
Ni swimming pool naman dito. Ya, katoy pinakakusog. Lawom na kayo niya. Nakoy mga 8 na bilin mo to gitakas na namo sa taas. Ngayon na kong tabang nga mga parents, kugusa ko mga anak, pabalhin sa taas. Bagyang humupa ang baha kanina kaya nakapaglinis pa ang mga guro, estudyante at mga magulang na mga bata. Pero muling bumuhos ang malakas na ulan pasado alas 10 ng umaga. Kaya muling binahang ilang bahagi ng paaralan kabilang ang mga silid gaya ng classroom ni Teacher Jean. Nagpasalamat siya sa mga magulang na nanatili at muling tumulong sa paglilinis at pagsalok ng tubig. Ayon sa punong guro, nakaplano na ang isang drainage project ng City Hall para sa kanilang paaralan. Ato na dito, connect na siya sa creek. Oo. Anha diha, murag diha sa atubangan anang classroom, butangan siya o ganang murag septic tank. Oo, ana. Then dito po dapit sa kilid sa wall, butangan po siya para lahos na siya ngadto sa creek. Sa Cebu City, tinangay ng abot baywang na baha ang e-bike na ito. Ayon sa uploader ng video, ito ang unang beses na naranasan nila ang ganitong kataas na baha. Malakas din ang agos ng baha sa barangay Buhisan. Nagbistulang sapa na ang iba pang kalsada sa lungsod. May mga taong kinarga na para makatawid. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay gaya sa Basak, Pardo. Dahil sa malabagyong lakas ng mga pag-ulan, umapaw ang ilang spillway sa Negros Oriental. Kabilang ang nasa Canlaon City kung saan stranded ang ilang estudyanteng pauwi na dapat galing eskwela. Sa bayan ng Mabinay, napilitan ng tumawid sa mataas na tubig ang ilang residente at tulong-tulong na lang sa pagbitbit ng kanilang mga motorsiklo. Buwis buhay namang tinawid ng ilang estudyante at kanilang mga magulang ang rumaragasang ilog na ito sa Bais City. Wala raw kasing tulay kaya walang choice kundi sumuong. Tumagilid at nabalahaw naman sa ilog ang truck na ito na magkakarga sana ng buhangin sa Davao City. Nabutan daw kasi ito ng bigla ang pagtaas ng tubig sa gitna ng pag-ulan. Agad namang nakalabas ang driver sa tulong ng mga tao sa paligid. Inabot ng magdamag bago maialis ang truck na naiahon na kaninang madaling araw. Sa barangay Tagakpan, gumuho ang lupa na nagdulot ng pagkabuwal ng punong ito na dumagan sa isang bahay. Ligtas na nakalabas ang 3 residenteng nasa loob ng bahay noon. 11:45, nagpahibalo na nga nanay nag-inform sa mga dito sa barangay nga nag-landslide ko, no? So ang cause sa landslide ato is ang heavy rain. Ayon sa barangay, dati pang idineklarang landslide prone ng lugar at hindi napapayagan pang may tumira roon. Kani gamito na gyud sa gobyerno. Ngayon lang may allowance nga aron maka kami magalingon og bungkag sa amo ang kuan kubo-kubo. Napilitan ding sumuong sa baha mga estudyante para makauwi mula sa kanilang paaralan sa Norales, South Cotabato. Binitbit na nila ang kanilang sapatos habang tinatawid ang kulay putik na baha. Hanggang gabi maladagat pa rin ang baha sa ilang kalsada sa bayan ng Surala. Sa tala ng LGU, 50 pamilya ang nirescue. Kanina lang ay tumaas at lumakas ang agos ng tubig ng Macar River sa General Santos City. Humampas-hampas pa ang tubig sa mga bahay sa gilid ng ilog. Tingin ng mga residente galing ang tubig sa mga bundok kung saan nagkaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Bumuhos din ang malakas na ulan kaninang hapon sa ilang lugar sa Quezon City. Gaya ng bahagi ng EDSA North Avenue, EDSA Quezon Avenue Flyover, at Miriam Defensor Santiago Avenue. Sa Taft Avenue naman sa Maynila, ininspeksyon kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga makipot at baradong drainage na nililinis na ng mga tauhan ng DPWH. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Pasabog ang makasaysayang pagtatanghal ng P-Pop Kings SB19 sa isa sa pinakamalaking music festival sa buong mundo. Si Shuvi Etrata naman, puno ng pasasalamat sa pamamaalam ng kanyang karakter sa The Master Cutter. Narito ang Showbiz Saksi. Hindi siya. Tuluyang nang namaalam ang karakter ni Shuvi Etrata sa The Master Cutter na si Tonet. Bumuhos ang emosyon sa episode kagabi na nagpaiyak sa maraming manonood. Huwag mong hayaang maging malungkot ka ng matagal.
Kasi sayang sa panahon yun. Nag-aabang ang mundo sa'yo. Sobrang proud ako sa'yo. Love na love kita eh. Nasawi si Tonet matapos maging target ng mag-asawang Red at Martina Regalia nang malaman niyang hindi tunay na anak ni na Atoy at Audrey si Janine. Nakakalungkot pero pinaglaban niya. Sana ang nakita ng mga fans dito or ng mga viewers natin kung how far can she go for love. Yung parang sobrang kaya niyang magsakripisyo para sa mga taong mahal niya. Kaya kasabay ng pasasalamat sa lahat ng nakasama sa serye, may kwelang hirit din si Shuvi. Lahat-lahat ng bumubuo ng The Master Cutter, namimiss ko sila araw-araw. So abangan niyo, magmumulto ako dyan sa inyo. Charing. Pinag-usapan din at umani ng papuri ang breakdown scene ng kanyang manong, played by Ketchup Eusebio, nang ibalita sa kanya ni Manang Sita, played by Rio Locsin, na patay na si Tonet. Hindi siya pwedeng mamatay! Hindi siya pwedeng mamatay, mana! Hindi pwedeng mamatay yung kapatid ko! Kung nagbaybay na si Shuvi sa The Master Cutter. Isang bagong chapter naman ang naghihintay kay Gabby Garcia bilang co-host sa bagong season ng The Voice Kids PH. Excited na raw siyang makatrabaho muli si Dingdong Dantes. It's the first time na I'm joining Kuya Dingdong sa hosting stint, but I've also worked with him sa Encantadia noong 2016. In some way, medyo na kami ni Kuya Dong, chika na kami ni Kuya Dong, and it's so fun to work with him also. Happy raw si Gabby sa kanyang new hosting stint kung saan makakakwentuhan niya ang mga kiddie contestant. SB19 made history sa Lollapalooza 2026. Flexing the Pinoy talent ang SB19 na nag-perform sa Lollapalooza, isa sa biggest festival sa mundo. Making memories din si Josh na nag-ceremonial first pitch sa Chicago White Sox versus New York Yankee games habang tumutugtog sa background ang hit song nilang Gento. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Nag-uunat-unat pa ang rider habang nagmamaneho ng motorsiklo sa highway sa Pasig City, Iloilo kahapon. Ibinuka rin niya ang kanyang mga braso na parabang lumilipad habang sakay ng motorsiklo. Tila walang takot ang rider habang ginagawa ang mga stunt kahit may mga kasalubong na sasakyan sa pakurbang daan. Nakarating na sa Land Transportation Office Region 6 ang video at inihahanda na raw nila ang show cause order para sa rider. Ayon sa LTO Region 6, bukod sa posibleng reklamo o multa, maaari ring masuspinde o matanggalan ng lisensya naturang rider. Ipapasabina ng NBI sa Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Patungkol yan sa ibinunyag ni alias Jen na una at eksklusibong iniulat ng GMA News kaugnay sa umunoy planong gawan ng mapanirang kwento si Executive Secretary Ralph Recto. Ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Leviste. 5 million yung total para gawin yun. So, yun yung balak nilang gawin. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may hawak silang ebidensya kabilang ang cellphone ng umano'y bugaw na kausap daw ni dating Congressman Paras. Nakita na namin yung Viber exchange message nila ni Kong Jing Paras, pinakita na sa amin, na-save na screenshot, na picturean. Tapos eventually, nung chinek ulit, nagbura na ng messages si Kong Jing Paras. Sa pahayag sa media, sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi na informante ng NBI. Mas mabuti raw si Recto ang tanungin kung kilala niya ang mga ito. Sa isang Facebook post naman, sinabi niyang ilang buwan na niyang hindi binabanggit ang pangalan ng isang VAP man. May nagpayo raw kasi sa kanyang hindi na ito kailangang siraan dahil sira na naman na anya ito. Pero sabi niya huwag sanang masamain na may mga nagpapadala kay Leviste ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Sa isang text message ni dating Congressman Paras, sinabi niyang sasagutin nila ang anyay hindi totoong alegasyon sa tamang panahon. Sa isang statement naman ng kanyang kampo ay tinatanggi nila ang malisyosong pagtatangka na dungisan ang pangalan ng dating kongresista. Nauna naman sinabi ni Recto na NBI na ang bahalang mag-imbestiga rito.